tanggap mo rin kahit sinong tao. Kung nauunawaan mo ang sarili mo, mauunawaan mo rin ang ibang tao. Kung kaya mo solusyonan ang sarili mo, makakapagsolusyon ka rin sa iyo. Amen. Praise the Lord. Amen. Dapat alamin mo ang sarili nyo. Ano ba ako? Sino ba ako? Bakit ba ako ganito? Ang laking problema niya sapagkat sarili mo, hindi mo kilala. At para mo makilala ang sarili mo, kilalanin mo muna ang gumawa ng katawan niya. At sino ang gumawa ng katawan niya? Jesus. Ang Diyos! Praise the Lord! Amen! Alamin mo bakit ka ginawa ng Diyos noong reason? Ano ang purpose? Bakit ka ginawa ng Diyos? Kapag nalaman mo yan, makikilala mo kung sino ka. Ikaw ay isang tao napakahalaga sa Diyos. Napakahalaga sa Diyos! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Amen! Kapag mahalaga ka sa Diyos, pahalagahan mo rin ang sarili mo. Mga kababaihan, pangkaingatan, narinig niyo ba sa balita kagabi sa Ted Filon? Napanood niyo? Sino nakapanood ng programa ni Ted Filon? Ang pangkaingatan ang inyong mga sarili, maging lalaki, bilang babae, pati lalaki. Don't talk to Strangers. strangers. Eh, yung mga text-text na yan. Dito nyo dalhin yan. Kahit sino ba yan. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kung ang tao ang kakilala mo, hindi mo pa mapagpatiwalaan. Yun ba kaya hindi mo kaano-ano at hindi mo kilala ang pagkakatiwalaan mo? Eh, yung mga katawan yan ay napakahalaga sa Diyos. Kaya pagkaingatan. Mga kababaihan, kaya dito ay napaka-higpit. Walang relasyon. Hanggat hindi kalooban ng Diyos na kayo ay magkaroon ng karelasyon. Babae sa lalaki, lalaki sa babae. Hindi pa ito yung tamang panahon. Eh, yung mga nandito na sa The Voice of Jesus Christ, na babae at lalaki, alisin muna sa isip yan. Normal lamang na magka-crush. Normal lamang na magkaroon ng damdaming, oy, I'm in love na yata. Pero hindi pa yan. Wala pa kayo. Sa tibay ng damdamin. Marupok pa kayo. Kaya kayo ay tinitrain pa lamang. Para magkaroon ng tamang desisyon sa buhay. Kapag nagkaroon ka ng tamang desisyon, makakapili ka ng tamang kapareha mo. Praise the Lord! Amen! Kaya yung mga nagsasabi mo, hindi na uso yan, walang karelasyon ngayon. Wala nang kabataan ngayon. Ngayon ay 13, 11 years old pa lamang may girlfriend, may boyfriend na. Oo, ganun talaga. Pero kung isang magulang ka, huwag mong paniwalaan yan. Panindigan mo na meron pang natitira, yung anak mo. Yung anak mo, pwede pang makatiis sa walang karelasyon. Kung yun ang paninindigan ninyong dalawa. Kapag yun ang paninindigan dito sa The Voice of Jesus Christ, bawal mo na dito ang girlfriend at boyfriend. Praise the Lord! Amen! So, merong aral ang pagpalito ng Diyos ay kailan. Pero ano ang sabi dito? Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig sa Diyos. Pagkatapos ay ang mga buhay pa na nananalig sa Diyos ay ano? Magsasama-sama saan? Sa alapaang doon sa salubungin ng Diyos. Itong aral na ito na iniaral sa atin ngayon ay matibay.
na muling magbabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! At hindi tayo hihinto. Kapag kailangan natin maging handa. At ang paghahanda ay hindi ngayon lamang, hindi kahapon. Na kapag naghanda ka, hinto ka na. Ang paghahanda ay ano? Tuloy-tuloy. Praise the Lord! Amen! Sisimba mo lamang, kapupunta mo lamang dyan, pupunta ka na naman. Ano bang pinagkagagawa niyo dyan? Napakaraming ililigtas. Napakaraming aanin, kukunti ang manggagawa. At kayong dati tinatawag ng Diyos para gumawa sa ubasan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Higit sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, kapag ang unang-una, nagpe-persecute sa inyo ay ang inyong mga mahal. Ha? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, magalak na kayo kapag kayo ay pinararatangan ng kung ano-ano dahil kay Kristo. Praise the Lord! Amen! Kaya kahit ano ang sabihin ng iba, tuloy kayo, tuloy lamang. Sapagkat ang pagdating ng Diyos ay hindi natin alam, yan ay kagaya ng isang magnanakaw. Kaya huwag niyong kalilimutan na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal, ang inyong pagpunta sa gawain ay tuloy-tuloy dapat. Hindi yung kung kailan ka may time, hindi yung kung kailan maganda ang panahon, yan ay all the time. Praise the Lord! Amen! Andiyan pa rin ang Diyos at nakatungay kasama natin sapagkat God is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord! Amen! Kaya sa gawain ito, lahat ng mga nakasusumbong dito ay talagang dadaan sa butas ng karayom. Sasalain kayo para kayo ay maging mabuting kawal ng Diyos. Hindi lamang taga-upo, hindi lamang taga-pakinig, kundi taga-galaw, taga-kilos. At magiging taga-akay ng bulag at pilay. Praise the Lord! Amen! Paano mo kaya aakayin yung bulag na pilay pa? Sige nga. Dalawang tao dito sa harapan. Halika, Jenny. Halika, Sherwin. Tignan nyo ha, kung paano akayin ang bulag at pilay. Ang taga-akay ay si Sherwin. Ang mag-aak na bulag at pilay ay si Jenny. Concentrate. Ikaw ay kawan ng Diyos. Literal ha, literal na bulag at pilay. Ako, bulag ka at pilay. Akay lang anak muna. Akay lang. Hindi pa sanakay. Bulag siya, pilay. Tatang isa pa. Huwag masyadong tumungo. Hindi naman ka. Doon. Doon, Sarah. Akay. Pilay. Hindi naman tubulan sa paa. Pilay lang. Pilay. Sige, yan. Pilay. Madali ba mag-akay? Ng bulag at pilay? O wala nang karinig? Madali? Hindi! Pero dahil mahal mo yung bulag at pilay, magdadaga ka sa'y akayin. Paano kung ikaw yung naging bulag at pilay, walang mag-akay sa'yo? Malulungkot ka, hindi ba? Kaya kung ano mo ang gusto mong mangyari sa'yo, ganon ang gawin mo sa kapwa mo. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen!
ay hindi lamang pisikal. Mula sa salita ng Diyos, mula sa katotohanan na ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Praise the Lord. Amen. Kung ikaw ay wala nang magawa sa buhay, hopeless pa, ika nga. Pakatandaan mo ang Roma 8:28, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, gumagawa ang Diyos kasama ka sa lahat ng bagay. Praise the Lord. Amen. Kaya hindi ka pagkakaroon ng ganito. Maghintay ka lamang. Eh doon sa mga hindi pa kayang kontrolin ang sarili. Nasa ang Diyos doon? Nasa langit daw ang Diyos, palakpakan ng bata ang makikinig. Praise the Lord. Amen. Subalit ang kanyang bahay sa nakatungtong sa lupa. Anong taas ang Diyos, di ba? Ang kanyang tapakan ay ang lupa. Ang kanyang trono ay sa langit. So, langit man ang trono niya, dito sa lupa, nandito rin siya. Praise the Lord. Amen. Kayo ang may nakasiguran. Huwag kayong umiti dyan. Bagamat hindi niya nauunawaan ng isang paslit na bata ang salita ng Diyos sapagkat maliwaga at malalim ay nagtsatsaga ang bata niya tuwing araw ng linggo. Praise the Lord. Amen. At alam niyo ba, gumagalaw din ang Diyos sa kanila, hindi lang sa inyo. Sapagkat ang bata kadalasan ay puro laro yan. Di yan mga katsaga nakaupo dyan, masakit sa puwet. Mabuti pa kayo nakaupo sa upuan sila sa sahig. Di ba? Anong meron dito? Bakit sila narito? Kung anong oras kayo kakain, ganong oras din sila kakain. Eh, hindi lang kayo nagtsatsaga, maging sila nagtsatsaga din. Praise the Lord. Amen. Kaya wala nang talo-talo. Ba't naman ganyan yung gawain niyo? Totoo ba yan? Hindi totoo yun. Doon na lang ako sa church, sa simbahan. Sa oras lang, okay lang. Doon na lang ako sa pastor. Aral pa ng Bible yun. Ngayon, sasagot niya, ba't na ba kayo narito? Doon sa mga dati na, sa the Lord of Jesus Christ. Okay lang yung mga bago. Yung mga bago ngayon lang nakarating, makinig kayo. At kung wala kayong maiintindihan dito, ang may problema niya na hindi ako kayo. Ulitin ng Diyos. Praise the Lord.